kayo? Natutunan natin dito sa ating CBC online class sa inyong tahanan ang tungkol sa mga balutin ng Diyos. At kung may hindi ka pa napanood, ay pwede kang bumalik sa mga daang klase para wala ka pong makaligtaan. Ngayon naman ay tutungo tayo sa susunod na bahagi at ito ay tungkol sa ang kalasag na magpoprotekta sa atin. Tara at sabay-sabay po tayong matuto. Sino na ang nakakita ng isang kalasag? Sino sa inyo ang kailangan pang magtago sa likod ng isang bagay para protektahan ang iyong sarili? Sino na sa inyo ang nalungkot dahil may nagsabi sa iyo ng masama? Noong nakaraan, ang mga sundalong Romano ay gumagamit ng malalaking kalasag para protektahan ang sarili nila laban sa mga sibat, espada, at palaso ng kaaway sa panahon ng labanan. At ngayon naman, meron tayong mga pulis. Gumagamit din sila ng kalasag kapag nahaharap sila sa isang sitwasyon na kailangan ng proteksyon. At sa ating labanan, meron ding isang kalasag para sa parehong layunin upang protektahan tayo, at ito ay ang kalasag ng pananampalataya. Kung paano ginagamit ng mga sundalo at mga pulis ang kanilang mga kalasag para protektahan ang mga sarili nila, kailangan natin gamitin ng ating kalasag ng pananampalataya araw-araw dahil sinusubukan tayong tamaan ng masama sa pamamagitan ng mga palaso at sibat. At ito nga ay ang mga masasamang pag-iisip, mga duda na inilalagay sa ating isip at nagpapalungkot sa ating mga puso. Gayunpaman, tignan natin ang verse na ito kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili sa pamamagitan ng kalasag ng pananampalataya. Pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Ang espiritu ng katotohanan ay ang Diyos mismo. Itinuturo niya sa atin ang katotohanan ito. Kailangan lang natin siyang aniyahan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sino ang nakakaalam kung ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Iyon ay mga bagay na hindi pa nangyayari, pero naniniwala tayo na mangyayari ito. Halimbawa, kapag dumating ang isang kaisipan sa iyong isip at sinasabi na wala ng paraan para sa iyong pamilya, ang iyong mga magulang ay hindi natitigil sa pag-aaway, maaari mong protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng kalasag ng pananampalataya. Halimbawa, manalangin ka para palayasin ang masama at magtiwala ka na ipapakita ng Diyos ang katotohanan at ang iyong tahanan ay nasa lilim ng kataas-taasan. Kahit hindi mo pa nakikita na nangyayari sa oras na iyon, pero kailangan mong maniwala na mangyayari iyon. At ito ang tinatawag na pananampalataya. Gamitin mo ngayon ang iyong kalasag ng pananampalataya. O kaya may dumating na kaisipan at sinasabi sa iyo na walang may gusto sa iyo. Maaari mong protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong kalasag ng pananampalataya. Manalangin ka sa iyong isip at magpasalamat ka sa Diyos dahil sa pagmamahal na meron siya para sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay para sa iyo, at sa sandaling ito, makikita mo ang katotohanan na ikaw ay espesyal at sobrang mahalaga. Tinataas natin ang kalasag ng pananampalataya kapag ipinapakita natin na naniniwala tayo na ang Diyos ay nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Kapag malapit tayo sa Diyos, may tiwala tayo sa Kanya at alam natin kung paano protektahan ang sarili natin mula sa mga palaso ng masama. Sino ang gustong ipakita ng Diyos ang katotohanan sa sandaling kailangan mo ito? Tara at humingi tayo ng tulong sa Kanya upang matutunan natin gamitin
ang kalasag ng pananampalataya? Ipikit mo ngayon ang iyong mga mata at ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong puso. Panginoon Diyos Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, pumapasok kami ngayon sa banal at dakilang mong presensya, Ama. Una sa lahat, maraming salamat sa salita mo ngayon para sa amin. Panginoon Diyos, hinihiling namin sa iyo na turuan mo kami araw-araw kung paano namin gagamitin ang aming pananampalataya sa lahat ng sitwasyon. Huwag mong hayaan, Ama, na makalimutan namin lahat ng natutunan namin mula sa salita mo at dito sa CBC. Panginoon Diyos, bigyan mo kami araw-araw ng lakas at gabay para manatili kami sa pananampalataya hanggang wakas. My God, isinusuko namin ang lahat ng meron kami sa iyong kamay, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay maaari kang maglaro dyan sa inyong tahanan. Bukod sa pagiging masaya at may maituturo ka sa sino mang kasama mo dyan, ay kailangan kabisaduhin ang salita ng Diyos. Ang laro ay simple lang. Isulat mo ang verse sa isang papel at gupitin ang mga salita mula sa verse na ating binasa at itago ang bawat salita sa ibang lugar o sa inyong tahanan. At kung sino man ang kasama mo dyan, ay kailangan hanapin ang mga salita at pagkatapos ay ayusin ang verse. Ito lamang mga bata, sana nag-enjoy kayo sa ating CBC online class sa inyong tahanan ngayon. Pagpalain ka at ang iyong pamilya ng Diyos. Hanggang sa muli, paalam mga bata!